Hello guys, magandang araw. So di muna ako nagsasalita kanina dahil ako ay nagprepara sa aking gawing panggatong yung mga tinatawag na paluwa. So yun guys, thank you so much for watching. Una sa lahat, talagang nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa aking YouTube channel at saka lahat ng nag-subscribe. Thank you so much guys, lalo na yung nagko-comment, lalo na yung nagla-like. So thank you so much. So yung pinakita ko sa inyo, yung itong palay ay nasa 21 days na simula pagtatanim. Ang ano nito variety is 436 RC436. Ito ay isang inbreed variety. So yan na guys, dahil dyan ako galing kanina. So tingnan nyo, lumakas na si apoy. So yan, ito ay isang inbreed variety na ang tawag pa nito ay registered seeds na itinatanim. Doon ako kumuha sa kaibigan kong seed grower, dahil ang resulta nito kapag kasabay ito sa paglalaboratory or kung makapasa, ang resulta nito ay magiging certified seed. At saka yun na ang itatanim ko ito kapag ma-harvest ito, itatanim ko sa susunod na sa kabuuang area, sa susunod na taniman. Dahil ito ay, yung seeds na ito ay amin ang napatunayan at ito ay rekomendado ko na to. At saka proven na talaga na maganda ang resulta nito. At saka in terms sa yield, kilograms per sack, at saka sa milling recovery. Dahil ang importante yung milling recovery talaga, at saka yung maganda sa lalamunan kapag ito ay ating kinakain. So guys, itong napaka blooming talaga dito sa gilid. Ito yung sibuyas ko dati guys. So yung iba ay nadalmuhan na dahil hindi ko napansin, dahil nung nakaraang buwan madalas kasi malakas kasi tumubo yung yung damo kapag ang panahon ay fit sa kanila, lalo na tag-ulan at saka biglang umaraw at uminit ba. So ito guys, dito lang muna tayo magpapalipas ng oras ating ating linisan. So ito na guys, resulta kasi ito nung nakaraang di pwede malinisan masyado dahil nandun ako nakapokus sa palayan. So ako lang talaga ang nagmamanage dito guys. Kaso hindi ito mabenta nung nakaraang buwan dahil inatake ito ng yung ibang bahagi ng plant ko ay naatake ng bakterya. Yung bakterya kapag umaatake sa sibuyas ay nalalanta yung sibuyas. So hindi na pwede natin ibenta dahil kawawa naman yung mga consumer, kawawa naman yung bumibili. Tapos maganda pa pag harvest, kinabukasan wala na, bulok na. So kailangan alagaan din natin yung mga customer natin. So ngayon, dahil yung iba is naka-recover na, so kailangan natin linisan dahil maganda naman ang panahon ngayon. So yan, napaka talaga, halos lumagpas na sa sibuyas yung damo. Pero kaya pa rin to mga ka-farm. Kailangan rin natin linisan bago tayo mag-apply ng abono. At applyan natin to ng abono at saka yung pangontra sa sakit. So ito lang ang buhay ko dito mga ka-farm. So yan na, at yan ang unang makikita nyo. Sayang to kapag hindi natin, mas lalo itong mawawala kasi mas dadami yung damo. Kung hindi natin tatanggalin tong mga damo, mas lalong mawawala itong sibuyas dahil yung damo ay napaka talaga to, very competitor sa ating mga main crop. Pero yung sibuyas mga ka-farm, kapag naarawan na to at saka wala nang damo, lalo na nakatikim na ng fertilizer, ito ay madali lang makarecover. So hindi naman to pero wish yung alagaan ng sibuyas.
lang mga ka-farm. Pangunang ano pa lang yan. So bukas dito ako sasalang. Maraming ano, kapag masyado mainit na, dito ako sasalang. Pero kapag umaga pa lang, ang yung oras is nasa 5:30 to 8 AM, nandun pa ako sa palayan dahil nagpunla ako doon sa malaking ano na pinsala ng kuhol. So gabi talaga yung ano natin schedule. Pero no choice, wala tayong magawa dyan dahil nangangailangan tayo ng production. Kung mayroong production, meron tayong pera. Kung wala tayong production, syempre wala tayong pera. So yun lang, dito ang buhay sa bukid. Ganito ang buhay ko. Ano lang, simpleng pamumuhay. Kailangan kahit ano lang ang gagawin dito para lang makapag ano tawag dyan, makakita ng income. Depende na lang sa farmer kung ano ang kanyang hilig. By sa katapusan mga ka-farm, tapos ko na to inisprehan ng glyphosate itong fish pan ko. Mag-stocking na ako sa katapusan ng buwan na ito. So yan, at saka yung sa malaking fish pan, saka itong 500 square meter, lagyan ko to ng fish tilapia. So that's it guys, thank you so much for watching ha.